I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nakikita nyo guys yung nakikita ko. Ay, si Pangulong Marcos Jr. talaga guys. Talagang hindi mo talaga mapipigilan na, no? Ay talagang tinupad ang kanyang mga pangako talaga sa mga promise niya nung last election. Except lang yung 24 kilo ang bigas kasi hindi po pangako yun. Yan po ay pangarap lamang, no? Nakikita nyo guys, anong sabi? Distribution of the Presidential Assistance to the Farmers, Fisher Folk and Families, Surigao del Sur, Sports Complex, Tandang City, Surigao del Sur, June 2024. O, diba guys? Sabi ni Gobernador Pimentel, tanging bukod lang si Pangulong Marcos Jr. ang isang presidente ng Pilipinas na umiikot sa buong Pilipinas. Tama po yun guys, no? Pak na pak! So dahil dyan guys, shoutout sa ating mga kababayan. Ay, natural. Hindi nawawala ang mga DDS dyan. Mga anti-Marcos, malaki po ang pakinabang nila, no? Tumatanggap din sila. So dahil dyan guys, panoorin nyo ha yung speech ni Pangulong Marcos Jr. at ang kanyang pagbibigay ng mga kaukulang tulong sa mga mangingisda at mga fisher folk. O, diba guys? Social. Sa mga anti-Marcos, shout out sa inyo. Galing nyo, no? Tumatanggap kayo talaga ng tulong galing sa pamahalaan. Ngayon lang po, nangyayari po yan sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Hindi nyo na makikita yung ganyang klaseng magandang idea. Yung pagtulong sa kapwa, may dilubya man o wala, talagang handang tumulong ang Marcos administration. Wow, mapasana all ka. Nakikita nyo yung mga yan, mga bes, ay wow, sana all na lang. At lahat yung nandyan sa stadium na yan guys, ay makakatanggap talaga sila. Kadami niyan. So, well, si Pangulong Marcos Jr., alam nyo naman, hindi ano yan guys, no? Walang political color, basta Pilipino ka, makikinabang ka sa mga ayuda galing sa gobyerno. Sa mga ahensya ng gobyerno, talagang, well, hindi lang po Office of the President ang nagbibigay, kundi pati ang mga ahensya ng gobyerno, DOLI, ayan, DSWD, DA, DAR, ay, kadami. Kaya hindi siya talaga malilimutan ng taong bayan. Except lang guys ang mga anti-Marcos, hindi marunong kasi mag-appreciate. Diba? Mamamahagi din ng DA ng Certificate for Rice Competitiveness Enhancement Fund Seeds na nagkakahalaga ng 20.9 million pesos at credit assistance to partner lending conduits for small farmers and fisher folk under Agri-Negosyo Loan Program ng DAAC-PC sa halagang 30 million pesos. O, diba guys, narinig nyo yun? Mapapasana all ka talaga, oh. Grabe, libre. Mga chike pa, oh, mga best. Wow, congratulations mga kababayan. Mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman ay mamamahagi sa Surigao del Sur ng isang bamboo cage project sa ilalim ng kanilang National Bangos Development Program na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Ay wow, sana all.
Shout out sa mga taga Surigao. Oh. Abangan nyo guys si Pangulong Marcos Jr. sa mga lugar nyo kasi iikot po yan. Magugulat na naman kayo mga besh. Wow, wow. Congratulations guys. Mula sa Department of Labor and Employment naman ay mamamahagi sa Agusan del Sur ng tupad program benefits sa halagang 1.6 million pesos at sa Surigao del Sur sa halagang 773,850. Mamamahagi din ang DOLE ng Integrated Livelihood Program at Government Internship Program. Pag umiikot si Pangulong Marcos Jr., hindi lang cash guys, pati mga binhi, mga makina, sa mga magsasaka, mga bangka, ay ewan, makasana all ka lang talaga. Mula sa DTI, mamamahagi ng SSF on mini crude oil processing sa halagang 1.6 million pesos at SSF on virgin coconut oil processing sa halagang 613,600. Ang DTI din ay magto-turnover ng Farm to Market Road under Rapid Growth Project sa halagang 29.9 million pesos sa Prosperidad, Agusan del Sur. Wow. At sa Hinatuan, Surigao del Sur sa halagang 21.1 million pesos. Wow. Farm road to market yan guys ha. Ang TESDA naman ay mamamahagi sa Surigao del Sur ng Training Support Fund para sa 283 beneficiaries na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Starter toolkits on shielded metal arc welding NC2 sa ilalim ng STEP Scholarship Program na nagkakahalaga ng 375,000 pesos. At ang Training Support Fund na nagkakahalaga ng 350,000 para sa Agusan del Sur. Oh, yan ha. Hindi na kayo magtataka, nagtatanong kung saan napunta ang mga budget every year. Yan ang katibayan, yan ang resibo na pupunta sa maganda. Oh, pero si Pangulong Marcos Jr. lang ang nakapag-isip ng ganyang klaseng idea para sa mga magsasaka. Oh. See? Ganyan dapat ang isang pinuno. Yung mga pera na pupunta sa mga kababayan natin at napapakinabangan. Di ba guys? Ganyan dapat. Gayahin nyo si Pangulong Marcos Jr. Hindi yung 51 billion, di mo alam kung nasaan ang punta. O, yung mga 125 confidential fund, 11 days lang naubos. Di kayo naloka. Kaya nga guys, ulitin ko, abangan nyo si Pangulong Marcos Jr. Mag-iikot po yan. Pati po yung Love for All ni First Lady at ganoon din po ang Bagong Pilipinas ni Speaker of the House. Ay wow, galing naman. Ganito klaseng mga politician ang susuportahan. Oh, di ba? Hindi yung mga politician na palamura, akala mo astig, palpak din pala. Ito mas maganda yung tahimik pero matinik kung gumalaw. Wow, binigyan si Pangulong Marcos Jr. Nako, ilalagay niya yan na naman sa museum niya yan guys ha. Ay, shout out sa mga Marcos loyalists, mga best. Kumusta po kayo? Hello, hello. Sa mga supporters, sa mga neutral, sa mga Pilipino sa buong daigdig. Hello po. O, sa mga DDS, mga ibang anti-Marcos, congratulations, nakakatanggap ka rin kayo. Huwag niyo sabihin hindi, imposible. Alam niyo naman, si PBBM, walang political color yan.
Basta Pilipino, makikinabang At ka. ang huli, ang DSWD ay mamamahagi ng tulong sa Surigao del Sur na may kabuang halaga na 91.9 million pesos Ay, wow. para sa 9,195 beneficiaries. Yehey! Congratulations po! Grabe, ang daming binigay. Naloka ako, guys. Nakakatuwa. At magandang magandang pangitain. Magandang administrasyon ngayon. Alam mo yung ang administrasyon ngayon, nauungusan niya yung mga past administrasyon. Wala sila kasing ganitong klaseng idea, Maraming guys. salamat po, mahal na Pangulo. At congratulations po sa lahat ng ating mga farmer and fisherfolk beneficiaries. Sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa lahat ng mga secretaries na nandito, mga mayors, mga congressman, lalo na sa mga sumalubong at nandito ngayon para makita ang kagwapuhan ng ating mahal na Presidente. Maraming salamat po, mahal na Presidente, dahil kayo lang ang Presidente, hindi naman sa pagsisira ng iba, na hindi lang tuwing kalamidad pumupunta. Kasi kung may kalamidad, nandyan si Secretary Rex, kamukha ng lindol, automatic. Ang daming binigay na pinadala nyo po, maraming salamat po. At ngayon po, kayo lang ang Presidente na umiikot sa buong bansa, lahat ng probinsya, kahit walang kalamidad, para magbigay ng mga tulong sa mga lahat ng klase ng tao, lalo na to sa mga mananagat at mag-uuma, ay farmers and peasants pala. Ano yun? Bisaya. So, Mangingisda. masaya po kami lahat. Hulog kayo ng Diyos sa amin. Oh, Maraming salamat po. nakaka-touch naman yun. Na-appreciate nila, guys. Maraming salamat po, Governor Pimentel. Atin namang tawagin si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo S. Momo Sr. para sa kanyang mensahe. Ang ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos, members of the Cabinet, local officials, sa ating lahat, magandang umaga po. On behalf of the 10,000 beneficiaries and the people of Surigao del Sur, lalo na po sa unang distrito ng Surigao del Sur, gusto po naming ipaabot sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat po. Sa inyo pong pagdalaw sa aming probinsya despite of your hectic schedule. Ang ayuda po na matatanggap ng mga benepisyaryong ito, 10,000 po sila, ay malaki na pong tulong sa buhay at kabuhayan ng mga kababayan namin po dito sa aming probinsya. I have been privileged to work with the President nang siya po ay senador pa ng ating bayan. At kung hindi ako nagkakamali, siya po ang chairman ng Committee on Public Works, ng senador pa po ang ating mahal na Pangulo. At lagi po ako niyang pinapatawag, lalo na po kung may problema at nagpapa-update po siya sa mga proyekto ng ating pamahalaan, lalo na po ang Department of Public Works and Highways, kalsada man, tulay man, at mga flood control. Kaya pala There magaling was siya. even a time na tinawag niya ang lahat ng mga regional directors, ang director ng Region 7 at mga district engineer, upang ma-update po lamang siya sa mga ginagawang trabaho ng Department of Public Works and Highways. Ganon po ka-hands-on at ka-focus ang ating mahal na Pangulo. Kaya pala eh. Kaya ang pagbisita ng ating mahal na Pangulo dito sa atin ay hindi lamang pagbibigay ng ayuda, kung hindi alamin din siguro ng ating mahal na Pangulo
ang kalagayan at pangangailangan ng ating probinsya. Yan ang Pangulo. Mr. President, the town of San Miguel, Tago, Carmen, Madrid, and Cantilan are the rice granaries of Surigao del Sur. At dito bumibili ang mga karatig syudad ng Butuan, Cagayan de Oro, Marawi City at Davao City. Kaya po malaking tulong sa ating magsasaka ang additional na farm-to-market roads, post-harvest facilities at equipment. Narinig nyo yon? Nakaharap din po kami sa Pasipiko. Kaya 40% of Surigao noon ay mangingisda. Sa harap ng mga municipalities of Caguait, Barihatag at Lianga ay may tinatawag na Pacific Trench na kung tawagin ng local fishermen ay tuna highway. Doon po nahuhuli ang malaking tuna. Kaya po nangangailangan din ang ating mga magsasaka ng kunting ayuda sa pamagitan ng additional fishing gears, pump boats, at payaw. Ang Surigao del Sur ay producer din po ng abaka. In fact, in the municipality of Carmen, may isang private company na magtatayo ng abaka processing plant. Wow. At nangangailangan sila ng additional 4,000 hectares. Kaya po nangangailangan din ng ating mga planters ng abaka ng tulong lalo na sa seedlings, polybags at gardenets. Dahil ang Surigao del Sur po ay may bundok at dagat, marami po kaming tourist destination. At nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulo dahil ginagawa na po ngayon ang ating airport. Oo. Ang airport natin po ay ginagawa. Narinig nyo? Kaya lamang po Walang project, nangangailangan kami ng additional fund dahil maigsi pa po ang aming airport. Oh, walang Ang project aming ha? airport ay 1.6 kilometers lang. Kailangan po namin ang 2 kilometers para makalanding na po ang Airbus 320. See? Mr. President, mahal ka po ng Surigao del Sur. Noong nakaraang halalan po, 249,000 po ang boto na nakuha mo dito sa amin. As against your nearest rival na only 57,000 votes at ang nearest rival po na si Manny Pacquiao. Ganon po kayo kamahal ng Surigao del Sur. In closing po, again, we would like to express our sincere gratitude po sa pagpunta ninyo dito, pagdalaw ninyo sa amin, at sana po madalaw pa kami ninyong muli. Salamat po. Oh. Narinig Maraming nyo? salamat po, Congressman Momo. Akala ko ba Ngayon naman, ating tawagin si Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny T. Pimentel para sa kanyang mensahe. Akala ko ba walang project si Pangulong Marcos Jr.? Yung mga magaling magpuna dyan. Oh, mag-research kayo para may alam kayo rin. Madyaw na adlaw sa tanan, mga Surigao-non, sa ating Pangulo, His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mr. President, ngayong araw po ang lahat ng Surigao-non ay nagagalak sa pagbisita po ninyo sa aming probinsya. Kayo po, ito po ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang presidente ay bumisita sa lalawigan ng Surigao del Sur at nabigay ng mga ayuda sa mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ito po ay nagpapatunay lamang na kayo ay isang Pangulo na matulungin sa ating kapwa Pilipino. Noong dumaan na taon 2023, ang Surigao del Sur iniinig ng isang malakas na lindol. Marami po ang napinsala at naapektuhan ng ating mga kababayan. Pero hindi nyo kami pinabayaan, Mr. President. Oh, narinig nyo yon? Agad-agad nagpadala kayo ng 70,000 food packs Wow. through DSWD Secretary Rex Gatchalian. Tinulok ha? At hindi lang yon, Mr. President. Binigyan din po ninyo ang mga nasiraan ng magbahay na 5,300 displaced persons na nagkahalaga po ng 12,000 pesos each to total amount of 70 million pesos. Saan kayo makakita niyan?
Noong January 2024, ang Surigao del Sur ay nakaranas ng matinding baha at nahirapan po ang mga kababayan natin. At ganoon din po ang ating Pangulo, hindi tayo pinabayaan. See? Nagbigay din po kayo ng 10 million pesos sa provincial government at 10,000 food packs para sa ating mga kababayan na naghirap. Oh, mahirap yung pataubin yan. Hindi lang po ito. Marami din po kayo, Mr. President, na naibigay ng mga infrastructure projects na nakakahalaga ng maraming bilyon sa Surigao del Sur. Ito po ay malaking tulong sa kahirapan ng ating mga kababayan. At iba pang mga programa that has uplifted the quality of life of all Surigaonons. Kaya po, Mr. President, kukunin ko po ito ng pagkakataon na paabot po sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo, Mr. President. See? Kayo po ang Pangulo na tinitagala ko na may malaking puso para tulungan ang mga kapwa Pilipino dito sa ating bansa. I would like to assure President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. that all the people of Surigao del Sur is in full support of your programs and your administration. Wow. Oh. Makakaasa po kayo, Mr. President, kami po ay nasa likod nyo sa lahat ng inyong programa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, Congressman Pimentel. At lahat ng aking kasamahan sa pamahalaan, all elected officials, my fellow workers in government, at ang pinaka mahalaga na nandito na bumisita at kasama natin ngayon, kayo po, mga beneficiary ng ating presidential assistant. Talagang nire-recognize niya mga beneficiaries Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong mainit sa pagsalubong sa amin. Tunay pong napakaganda ng Surigao del Sur. Pinagpala kayo ng magandang tanawin, mga ilog, dalon at yaman ng lupa ay siyang nagbibigay ng buhay sa inyong pananim. Ang agrikultura at pangingisda ay ilan lamang sa mga pangunahing industriya na nagbibigay lakas sa lalawigan ng Surigao del Sur. Gayunpaman, batid ko ang matinding dinadanas ninyong hirap nitong nagdaang El Nino. Halos 12,000 magsasaka dito sa Region 13 ay naapektuhan. Hindi namin nakakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Sur. Kaya po nandito kami para personal na ipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Hangarin namin na maging maunlad at produktibo ang mga mamamayan ng Surigao del Sur at ang rehiyon ng Caraga. Mula noon, ipinangkatiwala ninyo sa akin ang pagiging Pangulo. Batid ko na ang tanging paraan upang maging matagumpay sa mga layunin ito, ang lubos na pag-unawa sa sitwasyon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Yan ang dahilan kung bakit po ako nandito. Kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gusto ko masiguro na maayos ang pagtanggap ninyo ang aming hatid na ayuda at malaman mismo ang kalagayan niyo. Naiba ang nagbabasa lamang ng mga report. Iba talaga kung tayo ay nakabisita, nakakausap kayo at naririnig ng sarili ko na personal kung ano ba ang inyong pangangailangan, kung ano ang inyong sitwasyon. Kaya naman, ikinagagalak ko pong ihatid sa inyo ang 10,000 cash assistance para sa mahigit 9,000 Dami. na makakatanggap dito sa Surigao del Sur sa ilalim ng ayuda sa Kapos Angkita Program o AKAP ng DSWD. Wow. Magbibigay din po ang aking tanggapan
ng tigsa 10,000 piso sa mga magsasaka, mangingisda, at ilang piling pamilya na masyadong apektado ng El Nino dito sa Surigao del Sur at sa Agusan del Sur. Biro mo? Malaki. Ito pong tulong na ito ay ipamamahagi namin sa inyong mga lokal na pamahalaan upang maiparating sa inyo. Ang DA, ang Department of Agriculture at saka ang DSWD ay tutulong po na matiyak na agarang itong makaabot sa inyo. Sa kabuuan ay mahigit na 60 milyong piso ang inilaan natin para sa Agusan del Sur at sa Surigao del Sur. Oh, mga barangay opisyal, ha? Mamamahagi din Walang po kupit-kupit. ang tig 5 kilong bigas. Ang office naman ng Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Meron ding inilang mga farm machinery, equipment at credit assistance, pautang ang DA. Livelihood Starter Toolkits naman ang galing sa TESDA para sa mga benepisyaryo mula sa Surigao del Sur. Magbibigay din po tayo ng ayuda sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung programang tinatawag na TUPAD. At kasama dyan ang Government Internship Program. Bukod dito, may nakahanda na rin tayong training allowance para sa mga nais magpasanay sa ilalim ng TESDA. Wow. Nawa po, sa mga tulong na hatid namin ngayon, ay maibsan natin ang hirap ng inyong pinagdadaanan sa araw-araw ninyong paghahanap buhay at pagsasakripisyo. Ngayong naman ay kailangan natin paghandaan ng tag-ulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan Yeah. sa darating na buwan ng Oktubre. Advance Bagaman talaga ang siya. hiling natin ay wala nang maranasang pinsala o aberya sa panahong ito, nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakaling man mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad. Nandito po, ready po ang inyong pamahalaan. Laging advance si Pangulong Marcos Jr. Yan Hindi ang... lamang po ito, masaya ko rin ibinabalita sa inyo na ang ilan sa mga proyekto nating pang-infrastruktura ay nasa kalagitnaan na ng pagpagawa. Oh, see? Ang Yan ba walang project? Kabagbaran, Puting Bato, Lanusa Road ay halos kalahating porsyento, 44.7% natapos na. Wow. Ang East-West Lateral Road naman, na may kasamang 2 tulay at drainage at slope protection, lampas na sa 60% na kumpleto na. Oh, narinig niyo Nariyan yun? din ang pagsasaayos natin ng Tandag Airport upang mapabilis ang biyahe mula dito sa inyong lugar patungong ibang bahagi ng bansa. Oh. See? Sinong sabing walang project yan? Maliban sa mga nabanggit ko rito, nakapamahagi na tayo ng halos 9 bilyong piso mula noong Enero, noong nakaraang taon dito sa Caraga, sa ilalim ng mga programa ng DSWD. Kagaya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, Assistance to Individuals and Families in Crisis Situations, at Lawa at Binhi at iba pa. Maaasahan din ninyo ang patuloy na pagsulong namin ng edukasyon at kalusugan dito sa Caraga. Wow. Nakapaglaan na tayo ng higit sa 1.5 bilyong piso para sa pagtayo ng mga bagong silid-aralan at halos 0.5 bilyong piso na para sa pagpaayos sa mga lumang silid-aralan. Higit 170,000 scholar naman mula sa Caraga ang makakatanggap ng pondong inilaan para sa mga programa ng CHED. Wow. Mayroong higit 100 health facility projects din. Mayroon din health facility projects din sa inyong lugar na napaglaanan ng nasa budget. Patuloy din po ang paghahatid ng tulong ng DTI, Department of Trade and Industry, sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan. Sa katunayan, may nakahandang dagdag na higit 12 milyong piso ang DTI upang tulungan ang ating mga MSME, yung mga maliliit po na negosyo,
sa ilalim ng Negosyo Center Program. Wow. Mga minamahal na kababayan, nawa ay magsilbing patunay ang mga nabanggit kong programa ng aming masinhing hangarin. Mapagaan ang inyong mga pinapasang suliranin ngayon. Asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. At sa inyong mga magigiting na magsasaka at mangingisda, hindi ito ang huling pagkakataon na makakarinig kayo ng magagandang balita mula sa atin. Patuloy lamang ang pamahalaan sa pag-aagapay sa inyo. Sa sama-sama natin pagkilos at pagtutulungan, tiyak na makakamit din natin ang isang bagong Pilipinas. Isang bagong Pilipinas kung saan ay bawat Pilipino ay busog, hindi lamang sa pagkain, kung hindi sa pangarap, pag-asa at mga oportunidad. Muli, maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Wow. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Mahal na Pangulo na pangunahan ng pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers at fisherfolk na apektado ng El Nino. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa lalawigan ng Surigao del Sur, sina Badiang Adeline. So guys, narinig nyo yung speech ni Pangulong Marcos Jr. At sino nakapagsabi na walang project? Yung Ibihar Flora. guys, yung mga nagsasabi sa comment section ko na wala daw project si Pangulong Marcos Jr. O, sampal sa inyo yun, yung sinabi niya. Utagan Carlos. O, puntan nyo ang laliwagan ng Surigao, yung mga project niya dyan, nasa kalagitnaan. Allen Daniel. Kaya sinasabi natin eh. 'Di ba sabi ko sa inyo, mag-research kayo para may alam kayo. O, sabi kasi guys, yung mga DDS, nasaan daw yung project ni Pangulong Marcos Jr. O, wala daw pa siyang project sa loob daw ng 2 taon. O, hindi ba sampal sa mukha nyo yun, yung speech niya? O, nasa kalagitnaan nyo, yung iba tapos na. Wow. Galing nyo talaga, no? Sabi ko nga, mag-research kayo para may alam kayo, mga kababayan. Hindi yung puro kuda. O, mismo ang Pangulo na nagsabi. Kung hindi pa kayo maniwala, puntahan nyo si Gobernador Pimentel. O, alam niya yan. At dalhin kayo doon sa proyekto doon na ginagawa sa kasalukuyan. Yan ang hirap sa atin eh. Ang bilis natin umusga, pero wala tayong pagsisiyasat. Kung yung ginawa ni Pangulong Marcos Jr. ay kung yung pamumuno niya sa loob ng 2 taon ay walang project. Kayo talaga Na nagkakahalaga ng 12.48 million pesos from the Office of the President para sa ating affected farmers and fisherfolk sa lalawigan ng Surigao del Sur na tatanggapin ng ating butihing gobernador, Alexander D. Pimentel. oh, see? Congratulations po sa Provincial Government of Surigao del Sur. Oh, lucky guys. Sa puntong ito ay ating tawagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance mula sa lalawigan ng Agusan del Sur, sina Abrea Juanchito, Arazan Agnes, Barbarono Wilson, Oh, uulitin ko mga kababayan, yung mga nagko-comment sa comment section ko na sinasabi walang project ang Pangulo. Ito lang po ang masuggest ko sa inyo, mag-research po kayo. Ngayon, at narinig nyo yung speech ng Pangulo, malinaw naman siguro sa inyo yan, ano? Oh, yung sinabi niya, kasalukuyan na ginagawa, yung iba tapos na. Lalo na yung farm road to markets, 50% guys, ang natapos na. Oh, hindi po lang sa Surigao del Sur yan. Buong region po yan, mga kababayan. 2 taon. Ha?
Pero ang dami niya na nagagawa. Kaya minsan magiging ano rin naman kayo, magiging responsible kayo sa mga pinagsasabi nyo. Kung wala kayong sapat na ebidensya, wag na kayo mag-comment, 'di ba? Manood na lang kayo kung gusto nyo, kung ayaw, di wag. Oh. So, ginawa ng Pangulong Marcos Jr., supposed to be, i-appreciate nyo yan eh. Kasi yung mga kaalyado nyo, tumatanggap din eh. Yung mga kako anti-Marcos nyo, nakakatanggap din. Oh, siya, wala siyang political color. Ng Agusan del Sur na tatanggapin ng ating butihing Governor Santiago B. Cane Jr. Oh, see? Laking Congratulations po sa Provincial Government of Agusan del Sur. Ay, wow. At maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong tulong sa ating farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating beneficiary. So, napanood nyo, nasaksihan nyo mga kababayan. Oh, ano ngayon? Mga anti-Marcos ang galing magkuda-kuda. Hindi nga kayo. O, yung puon nyo, hindi ganyan. Doon pa lang sa speech ni Gobernador Pimentel, di sampal sa inyo, sa mga puon nyo yun. Kasi hindi kaya talaga ang label sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Nag-iisa lang yan eh. Bungit nga eh, no? So anyway guys, maraming salamat sa inyong watching. Kaya ako nagsasalita kasi marami ang comment section ako nababasa na wala daw project ang Pangulo. Ay, ang galing nyo talaga. Talagang, ayan sampal sa inyo yung speech niya, okay? Maraming salamat guys sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babush. God bless Philippines. Abangan nyo si Pangulong Marcos guys sa inyong mga lugar. Salamat po.